Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang, ako'y nananalangin at binigyan naman ako ng kaalaman, tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro, at mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko may pagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami tumbasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lungsod mo ang dakila mong gawain, sa kasunod naming lahi ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong. Ngayong linggo, tinapos natin ang Season of Creation na simula natin noong September 1.
Ang katapusan nito sa atin sa Pilipinas ay ang Sunday of Indigenous Peoples na ngayong linggo ngayon. Matuto tayo sa mga katutubo paano pahalagahan ang kalikasan. Ang buhay at kultura nila ay mahigpit na kadikit sa lupa at sa kalikasan. Kaya kung pinangangalagaan natin ang mga katutubo at kinikilala ang kanilang karapatan sa mga lupang ninuno nila at igagalang ang kanilang kultura, ang kalikasan din ay maipagtatanggol natin. Sila ay naging halimbawa para sa atin. Paano po pahalagahan ang kalikasan at ang ating kaugnayan sa mga sanlilikha. Ngayong linggo din ay ang Extreme Poverty Sunday. Pinapaalaala sa atin ang mga kapatid natin na hindi lang mahirap, kundi lubos na mahirap. Yung mga hirap na hirap. Nabubuhay sila ng mababa pa sa 100 pesos a day. Mabubuhay ba tayo sa ganyang halaga bawat araw? Pero maraming mga tao ang nabubuhay sa ganyang kalagayan. At hindi lang yan 100 pesos a day per person. 100 pesos a day per family na may 4 na anak. At bakit ba may mga tao na nabubuhay sa extreme poverty? Hindi ito kalooban ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang mundo ng sagana. Sagana ang kalikasan. Ito ay nangyayari dahil sa pagpapasilo. Ito, ang extreme poverty, ay nangyayari dahil sa nagpasilo ang mga tao sa bitag ng kayamanan. Narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon gaano kahigpit ang bitag ng kayamanan. Ang magandang hangarin ng isang binatang mabait na sumunod sa kautusan ng Diyos ay nalusaw noong ang hinihingi sa kanya ay bitawan na ang kayamanan niya at ibigay iyon sa mga mahihirap para siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi niya magawa ang huling hakbang na ito dahil sa siya ay napakayaman. Ang ganda ng kanyang hangarin, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tinutupad niya na ang batas ng Diyos noong pagkabata pa niya. Pero yung kahulihang hiningi sa kanya, hindi niya magawa. Nabitawan ang kanyang kayamanan. Ang kayamanan ang naging silo sa kanya at hindi niya kaya itong takasan. Kaya tuloy na sabi ni Jesus na mahirap sa mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Nagiging hangal ang mayaman. Binubulag sila ng kanilang ari-arian na wala ang karunungan sa kanilang buhay. Kaya marami ang mahirap at may mga lubhang mahihirap pa kasi hindi nag-share ang mga may kaya. Yung mga nabubuhay sa kayamanan na hindi naman nila kailangan pa. Kung mag-share lamang tayo sa kanang kayamanan na hindi natin kailangan, tinatawag na superfluous wealth, magiging maayos ang kalagayan ng lahat ng tao sa mundo. Kailangan natin ng karunungan na galing sa Diyos na makapagdesisyon na ito na tungkol dito at hindi ko na kailangan pang hawakan ang mga kayamanan na hindi ko naman kailangan. Kapag narinig natin ang mga milyon at bilyon na nanggagaling sa droga, sa korupsyon, sa human trafficking, sa arms trade, ay talagang may maraming perang umiikot at umiikot sa mundo dahil sa kasamaan. Anong pagbabagong mangyayari kung ito ay maibibigay sa mga nasa laylayan ng lipunan? The world has enough for everyone's need, but not for some people's greed. Yan po yung sinasabi sa atin ngayon. At mas mapangangalagaan pa natin ang kalikasan kung tayo ay nagbibigay ng nararapat na tulong sa mga tao na pangalagaan ito.
at ang kalikasan ay nasisira dahil din sa greed ng mga tao. Makikita po natin yan sa mga pagmimina. Makikita po natin yan sa mga pagsamantala ng kalikasan, ng yaman ng gubat, ng yaman ng dagat. Ang gumagawa nito ay karaniwan ay mga mayayaman na hindi naman nila kailangan ito. At maibibigyan din natin ng nararapat na pagsubaybay at pag-alaga ang mga katutubo kung tayo'y nagsishare ng ating yaman sa kanila. At marami po na mga katutubo ay nabubuhay sa extreme poverty. Hindi lang po sa kulang sa pera, kulang din sila sa kaalaman. At sila'y pinagsasamantalahan, ginagamit ng maraming mga tao. Kaya mga kapatid, ito po'y panawagan sa atin. Maging maingat tayo. Ang kayamanan ay isang biyaya ng Diyos. Pero ito'y dapat gamitin at hindi dapat paglingkuran. Tinanong si Jesus tungkol sa kayamanan at sinabi ni Jesus na hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi natin pwedeng paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Kaya ang kayamanan ay dapat ginagamit, hindi pinaglilingkuran. We use wealth and not serve wealth. Kaya sa atin pong mga kayamanan sa buhay natin, isip-isipin po natin na ito ba ay nagagamit natin ayon sa kanyang layunin na makatulong sa atin? O baka nasasakripisyo na natin ang iba, pati ng ating pamilya, ang ating mga anak, dahil sa ating hangarin na mas yumaman pa. Kaya maging maingat po tayo. Hingin natin ang karunungan sa Diyos na maging marunong tayo sa paggamit sa mga biyaya na ibinibigay ng Diyos para po sa ating lahat.